Mapagpalang araw kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po akong muli sa tahanan ni Sister Cheryl at saka kay Sister Joy. Sila po'y magnanay dito po sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ito pong kalsada nila in between Barangay 96 and 97 sa Romana Street. Yung kabila, 96, yung kabila is 97. Yan po yung boundary ng dalawang barangay. Okay? Tayo po ngayon, ay tignan natin muna sila para baka sabihin nyo wala naman sila. Ayan. Ayan. Sige, pipicture muna tayo ha. Oh, yan. 1, 2, 3. Ayun. Okay. Alam mo sister, mas maganda yan. Bakit? Kahit wala kang kahit ito pati na. Okay. Magsimula na po tayo sa ating pag-aaral. Alam niyo po, ang pag-aaral, kailangan gumagamit ka ng Biblia, kung salita ng Diyos. Kung nasa eskwela ka, gumagamit ka rin ng libro. Hindi po ba tama yan? Unless tamad kang magbasa ng libro. Kaya sabi ng teacher, assignment nyo for Monday. Halimbawa, Friday ngayon, ang sasagutin nyo yung page ganito. Sasabihin niya yung page ng libro, then nandun na yung question, yun ang sasagutin mo. Para pag Lunes, isasabit mo na lang yung papel mo. Yan. Pero kung salita ng Diyos naman, hindi po uso yung assignment. Noong araw, meron ko narinig na isang nagtuturo din. Pero ngayon patay na yung tao na yon. Ang kinimatay niya, COVID-19. Sa Brazil, doon siya inabot ni Mr. COVID-19. Doon siya namatay. Then, nung dinala dito, nakahurno na lang. Hurno. Yung jar. Ngayon, yung tao na yon, nung nabubuhay siya, kapag hindi niya kayang sagutin ang tanong, ang sasabihin niya, itong palusot niya, assignment nyo yan. Kita nyo? May mga nagtuturo din pala na nagbibigay ng assignment. Kasi, pag hindi niya masagot yung tanong mo, ang isasagot niya para makalusot siya, assignment nyo yan. Kita nyo? Kaya ka nga nagtanong, gusto mong malaman yung sagot. Pagkatapos, sasabihin niya sa'yo, assignment nyo yan. Okay? Iwanan natin yun. Namatay na rin po yan eh. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan. Pupunta tayo sa paksa na kung saan ang sabi ng Diyos mismo. Babasahin ko po ano. Dito po sa Mateo 17, verse 1. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Sinong sinama ni Jesus? Si Pedro, Santiago at Juan. Yung Juan at saka Santiago, magkapatid po yun. Ano? So, tatlo yung sinama niya, pangapat si Jesus. Okay? Sunod. Abang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka. At nagningning sa kaputihan ang kanyang damit. Yan. Abang binabasa natin to, pwede na kayong gumawa ng imagine. Maglaro sa inyong utak, isip. Nasa isang bundok at biglang nagbago ang anyo ni Jesus. Pwede na kayong gumawa ng pelikula. Kung director kayo. Writer kayo. Okay? Punta tayo dito sa verse 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Maliwanag ang sabi ng tinig. Ito ang aking minamahal na anak, referring to Jesus. Sino ba si Jesus sa Biblia? Tignan natin dito sa 1. Hindi tayo gagawa ng sarili nating konklusyon. Lahat idadahan natin sa Biblia para wag nilang masabing, ikaw naman masyado kang mayabang. Alam nyo,
Kahit gumagamit na ako ng Biblia, marami pa rin galit sa akin. Bakit? Alam niyo po anong katotohanan? Kapag nasagasaan ng reliyon mo, Biblia, nagagalit sila sa akin. Ano sabi nila sa akin? Isa na naman bangag. Ang tawag nila sa akin bangag. Kanino nila napulot yung salitang bangag? Hindi pa kay Duterte. Nasabihin niya si Bongbong Marcos daw ay adik at bangag. Kaya ang turing nila sa akin, yung mga kritiko ko, bangag. Di ba napakasamang ugali? Hindi sila makasagot, pero ang gagawin nila, bibirayin nila ako sa isang salitang hindi ka nais-nais, bangag. Ni minsan po, ayaw ko nang maging bangag eh. Tapos tawagin mo akong bangag. O baka ikaw ang bangag dyan. Di kaya kayo doon. Ipinapasa mo sa akin yan. Okay, balik tayo. 1:3:16. Ganito ang nakasulat. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tayo po yung sangkatauhan na iniibig ng Diyos. Kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, one and only child. Sino yon? Si Jesus. Kaya kung tawagin yan, begotten Son. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi mapahamak. Saan ang kapahamakan? Apoy ng impyerno. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kita niyo po. Yung pananampalataya kay Jesus ay magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, yung tinig sa langit, nagsalita, ang sabi niya, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. So kung meron man po tayong pakikinggan is about religion, ay isa lang. Sino? Sino? Yung anak ng Diyos. Sino yon? Si Jesus. Ang problema, ito. Ang problema, imbis na makinig sila kay Jesus, nakikinig sila sa kanilang mga leader ng kanilang kanya-kanyang simbahan. Bibigyan ko yung ng halimbawa. Sabi ng isang simbahan, huwag kayong kakain ng ganito. Pag kumain kayo ng ganito, hindi kayo papasok sa langit. Ano kaya kaugnayan naman ng pagkain? Sabi ni Jesus, yung pagkain, pag kinakakain mo, dinudumi mo lang yan. Yung masama, yung lumalabas sa bibig mo, sabi ni Jesus. Hindi yung pagkain. Isipin nyo, reliyon yan. International na reliyon yan. Pinagbabawal nilang kumain ng ganito, ng ganyan. Kung ano nang ibinabawal. Hindi ka raw papasok sa langit. Ano kaya kaugnayan sa langit mo? Kaya alam nyo po, diyan makikita mo yung kamangmangan ng tao. O ito pa. Pumasok kayo sa aming simbahan para kayo maligtas. Meron akong tinanong sa kanila. Elder, sabi ko, brother, ligtas ka na ba? Kasagot-sagot, alam nyo ano sagot? Ay hindi ko pahalan yan. At saka ako malalaman, pagpatay na ako. Ang tanong ko sa kanya ganito, pagpatay ka na, balikan mo ako. Balitahan mo ako. Isipin nyo po yan. May tungkulin na sa simbahan, hindi niya pa alam ang kaligtasan. Pero kinakalakal nila, para kayo maligtas, sumanib kayo sa amin. At marami pa. Huwag na natin masyadong i-detalye ang bawat isang reliyon. Focus lang tayo kay Jesus. Focus tayo sa Panginoon Diyos. So maliwanag ang sabi ng Diyos, kung meron kang pakikinggang kaibigan, isa lang. Sino? Si Jesus. At sino? Yung mga apostol niya sa Biblia na nakasulat ang pangalan. Yung kanilang mga sulat, yun ay sulat mismo o turo mismo ng ating Panginoong Yesukristo. Ito po yung katibayan. Tignan natin yung salita ni Apostol Pablo. Tandaan nyo, si Pablo po ay isang masamang tao na
bago siya naging apostol ni Jesus. Bago niya itinalaga bilang apostol o mangangaral sa mga kahentilan. Siya'y masamang tao. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng tao sabi niya masama. Ako yung pinakamasama. Kasi grabe po ang kanyang kasamaan kasi isa siyang mamamatay tao sa kanyang panahon. At tayo sa kasaysayan sa Biblia, ang una niyang biktima ay walang iba kundi si San Esteban. Okay, wag na natin dito lang tayo sa Galacia. Tingnan natin ang patotoho ni Pablo. Galacia 1:11. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balita po salita ng Diyos o the good news or ebanghelyo. Ayan. Ipinangangaral ko hindi katanang tao. 7:12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino man tao, si Jesucristo mismo ang nahayag nito sa akin. Kaya yung sulat ni Pablo, tayo Pilipino, tayo po ay grupo ng mga kahentilan. Dalawa lang yung karakter sa Biblia. Kung hindi ka Hudyo, kung hindi ka Hudyo, entil ka. Kaya tayong mga Pinoy, Pilipino, labas ng Israel ay entil. Tayo, mas malayo tayo sa Israel. Kaya nasa labas po tayo, no? Kaya si Pablo, ministro, apostol, at mangangaral ng mga entil. Kaya yung sulat ni Pablo, dapat tayong mga Pilipino, tanggapin natin. Bakit? Siya po tinalaga ni Jesus para sa atin. So maliwanag ang testimony ni Pablo. Pinalam niya sa kanyang panahon, mga kapatid, bakit kapatid? Mananampalataya na po yun. Ipinaliwanag niya lang na yung kanyang aral na tinuturo sa kanila ay hindi galing kung kani-kaninong tao, kundi ang ating Panginoong Yesus mismo ang nagpahayag sa kanya nito. Meron pa. Dito po sa Unang Korinto, sa 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Jesucristo namatay dahil sa ating mga kasalanan at tulad ng sinasabi sa kautusan. Tinanggap ko. Kanino galing? Kay Jesucristo. Maliwanag, si Jesus po ang nagturo kay Pablo. At yan ay nangyari sa panahon ng journey ni Pablo sa Damasco, na kung saan nagkainkwentro silang dalawa, si Jesus nasa langit at si Pablo nasa lupa. Isipin niyo yun, langit at lupa. Pero nagkakausap sila, walang cellphone, walang telepono, walang ano. Pag nagsalita si Jesus, sumasagot si Pablo. Pag nagsalita si Pablo, sumasagot si Jesus. Langit at lupa ang pagitan. Yung langit pong yun ay hindi nakikita ng ating mata. Kahit po gaano kaganda ang ating mata, hindi natin makikita yon. Unless mamatay tayong mananampalataya kay Jesus. Pag namatay tayo, makikita po natin yon. Hindi lang makikita, papasok pa tayo doon. Ikaw kaibigan, gusto mo ba pumasok doon? Na kung saan nandun si Jesus? Siyempre. Kasi ang impyerno, ang papasok si Satanas. Siyempre, hindi naman natin nanaisin yan. Kasi kung Bibliang babasahin mo, ang impyerno po, nakakatakot. I-describe. Apoy na hindi namamatay. Isipin niyo po, hindi namamatay. Ano pa? May uod na kumakain sa tao. Dito sa lupa, pag nakakita ka ng uod sa lupa, hindi ba diring-diri ka? Pero sa impyerno, labas-masok sila sa iyong katawan. Bakit? May ilong tayo, may tenga, may bibig. Lalabas, papasok. Imagine that. Na? May uod.
Kung may Biblia kayo, nasa Marcos chapter 9 po yan. Chapter 9. Basahin nyo po sa 47-48. Nakadescribe po ang impyerno, ang nagturo si Jesus. Okay, balik tayo. Tayong mga tao, gusto ng Diyos lahat tayo maligtas. Ano lang ang kailangan? Sumampalataya tayo kay Jesus. Okay? Panguli, basahin na po natin yung salita ni Jesus at ni Pablo. Yung enkwentro nila, Journey to Damascus. Ito, chapter 26 ng Gawa. 12. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare. Yung punong pare dito, mga Hudyo. Kiniklear ko lang ha. Baka kayong mga, siyempre, baka masaktan kayo. Baka kala nyo yung mga paring Pilipino. Hindi, mga paring Hudyo ito sa panahon ni Pablo. Kasi si Pablo po Hudyo. Sabi niya, meron siyang dala. Sulat. Kasi, nang katangalian tapat, kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo. Yan. Sa wikang Hebreo, ang pangalan ni Pablo is Saulo. Ito yung Saulong masama. Bakit mo ako pinag-uusig? Oh, ang tanong ng tinig, bakit mo ako pinag-uusig? Kaya sinabi na nga ni Pablo, ako yung pinakamasama. Kasi inuusig niya si Jesus sa kanyang panahon. Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mo na rin sinisipang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. O kita niyo po, si Jesus ang kanyang pinag-uusig. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng tao masama. Ako yung pinakamasama. Kasi ang inusig niya mismo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas ng tao. 16. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo. O kita nyo po. Imagine that. Nagpakita ako sa iyo. Sabi ni Jesus. E nasa langit si Jesus, nasa lupa siya. No? Kaya pwede na kayong gumawang script sa inyong utak. Upang italaga, tumayo ka at nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. Ito na po yung pagtatalaga kay Pablo. At magpapatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, yung aral ko galing kay Jesus. Pinakita ni Jesus sa kanya lahat-lahat. Kaya si Pablo naman, lahat-lahat tinuturo niya. Para saan? Sa ating kaligtasan. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo. Kita niyo po, Hudyo pala si Pablo. At gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Tayo po hentil. Sinugo si Pablo para sa ating kaligtasan. 18. Imumulat mo ang kanilang mga matay, babalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Ito na po. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Ito po, anong sabi ni Jesus? Yung pananampalataya nila sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Anong nakalagay sa 1:16? Kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya ibinigay ang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya, kaibigan. Kaibigan, gusto mo ba makarating ng langit sa kinalalagyan ni Jesus? Simple lang. Manampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin. Napakaliwanag ng nakasulat po na binasa ko lang.
lahat kami naghahangad na makarating sa iyong kinaroroonan. Kaya ibinigay mo ang iyong anak. Merry Christmas. Kung walang Pasko, wala kang tagapagligtas. I-bless mo po ngayon ang tahanang ito, Sister Cheryl at saka si Sister Joy, na sila po ay kasama ko sapagkat ikaw lang po pinagmumulan ng masaganang pagpapala. Salamat po, Panginoon Diyos. At kung sakali naman yung nanonood ng Bibliang ito, ng bidyong ito, sana po ituwid mo sila kung sila man ay naliliis ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya lamang ang hahanapin ng iyong anak. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kaibigan, idudugtong ko lang. Para wag kayong maghalinlangan. So, 1:3:16 is pananampalataya. Yung kasi ang hahanapin ni Jesus sa atin. Lucas chapter 18 verse 8. Anong sabi ni Jesus? Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, referring to Jesus, ginagamit na titulo po yan kasi pinanganak siya ni Maria, the Christmas Day. May daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Amen. Yun lang ang kailangan ni Jesus, yung pananampalataya mo sa Kanya. Pwede ba, kaibigan? Pwede ba? Sumampalataya po tayo. Huwag niyo na pong patagalin pa ang pananampalataya niyo. Bakit? Ang kamatayan hindi natin hawak. Ang kamatayan basta na lang dumadating yan. Huwag mo sabihin malusog ka. Pwedeng yung oras na yan, pwedeng mamatay tayo. Lahat naman ng tao mamamatay. Wala pong matitira. Unless, pag dumating si Jesus, mararapture tayo. Ganun lang po kasimple yun, ano? Sige po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nagsasabi, kaibigan, like, share na share. Kayo mga nasharean, mag-share din po kayo sa iba. Malay ninyo, makatulong kayo, maging kamay kayo ng Diyos. Ayan, minsan pa, ayan po. Ang ating kasama sa ating home Bible study. Napa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.